Kapag nanghiram ng isang bagay, hindi lang ang bagay na hiniram mo ang kinuha mo, kasama ang pagtitiwala ng taong hiniraman mo. Ulit ha, kasama sa hiniram mo ang tiwala. Ikaw na ang inutangan, ikaw pa ang masama. Kapag kumuha ng isang bagay at ipinaalam mo sa may-ari, tungkulin mo ang ibalik ito. Nagdesisyon ang nagpahiram ng bagay na yon na tumulong. Sa pa ha, nagdesisyon ang nagpahiram ng bagay na yon na tumulong sa'yo. Nature naman talaga ng isang Pilipino ang sumuporta, pamilya man yan o kaibigan. Pero pakatandaan naman, hindi ibig sabihin na ipinahiram yan sa iyo ay hindi na niya ito kailangan. Unang-una, kaya yan nasa kanya. Aba, pinaghirapan niya yan, pinagtrabahuhan niya yan. Nagbigay siya ng oras at pagod para makuha niya ang bagay na yan. Kaya yan nasa kanya dahil mahalaga yan para sa kanya. Ngayon, sa mga nanghihiram naman, dapat alam nyo o nyo kung paano ito ibalik, kung paano ito isauli ng may pasasalamat. Marami ng kwento, marami ng istorya ang nawalan ng relasyon dahil sa mga hiniram kasi nga, ang akala ng mga nanghiram ay wala na itong halaga sa mga hiniraman. Ang aking sinasabi ay walang pakialam ang edad ha. Ibig sabihin, kahit bata man o matanda, importante ang magpahalaga. Sa isang bata, kapag nanghiram ng laruan, tiwala ang isang bata na pahahalagahan niya ang laruan at ang relasyon nila bilang magkalaro. At sa oras na isauli niya ito sa hiniraman niya at nakita ng nagpahiram na inalagaan niya ang ipinahiram, ang gagawin na nagpahiram, ipapasok siya sa isang kwarto na puno ng laruan at i-offer niya ang lahat ng kanyang laruan dahil sa tiwalang nabuo dahil sa nangyaring hiraman. At ang nabuong tiwala ay tatagal ng mahabang panahon dahil nga sa salitang tiwala. Sa pera, ganun din sa mga nakatatanda, sa mga bata. Sa mga nangutang, mapapamilya man yan o kaibigan, kaopisina, dapat hindi ito ang magiging dahilan para magkakampuhan, mawala ang dating relasyon o magkalamat. Oo, pwedeng kasuhan. Oo, walang nakukulong sa utang pero may nawawalang pagkakaibigan o pagiging pamilya. Sabi nga ng iba, naging iba daw ang usapan pag pera ng pinag-uusapan. Dapat hindi na iiba ang usapan. Usapan pa rin yan ng magkakaibigan o ng pagkakaibigan dahil bahagi yan ng pagkakaibigan. Bahagi ang tulungan at suportahan sa bawat isa ng isang nabuong relasyon. Sana babago kung paano tingnan ng umutang ang inutangan kapag singilan. Diyan papasok ang conflict dahil may bayarang magaganap. Kapag nanghiram, kapag umutang, tungkulin ng umutang sabihan ng inutangan kung maibabalik o hindi sa takdang panahon ang inutang. Dapat ikaw na umutang ang interesado na sabihan ng inutangan mo. Sing interesado nung ikaw ay nangungutang pa lang. Kaya pag singilan, huwag i-sin zone ang inutangan. Lalong huwag i-unfriend ang inutangan. Sa isang relasyon, give and take lang yan eh. Kung take ka lang ng take at wala kang give, walang tatagal na kasama ka. Ilan na ba ang sinira ng utang sa buhay? Magkaibigan, kumpare, magkumare, magkapamilya, magkakapitbahay, kasama dyan, kahit magkakapatid pa. Walang pinipili yan. Simple lang naman ang aral na pwede nating makuha sa usapin ng utang. Isa lang yan, magbayad ka. Thanks for watching. Please share and like the video para mas maraming makapanood at matulungan. And please like the page po para pag may bagong video, ma-notify ka kaagad at mapanood ito. Maraming salamat and God bless you.